Efren Apo kasi yun ang sabi ni Angie Reyes. Sabi niya dapat umpisa nila kay Efren Apo. Nung nilinis ni Apo ang AFP, idinisolve niya yung office ng controller. At saka dinisolve niya rin yung logistics command. At ang pera, binaba niya lahat sa units. Kasi dati, out of 10 billion, ang pera na maintenance and operating expense, 6 billion ang hinohold sa GHQ, magmakaawa ka pa doon bago nila ibigay. Yun ang pinaglalawa ng mga bulok ng mga general. Pero ang investigation namin, tapos na si Reyes ng O3, tapos na si Reyes. Dapat tuwing may sasabihin na pangyayari, i-trace mo sa Chief of Staff na at that time, hindi ginagawa ng committee yun. Gusto lang nilang idiin si Reyes. For instance, sabi ni Mendoza, may nawala na pera. Diba? Pag i-trace mo yun, may mga Chief of Staff na at that time na nawalang pera. Hindi nila tinatanong. Kaya may mga general dyan na hindi tinatawag kahit na chief of staff sila. At ang isa sa kanila related sa isang senador. Baka coincidence lang. Pero bakit naman tinatawag yung iba, itong kapatid ng senador hindi tinatawag? Okay. So, Commodore Robles, ang tingin nyo magkakaroon ng katarungan itong ginawa ni Secretary Reyes kung magsasabi pa ng dagdag pang impormasyon si Colonel Rabusa? Hindi, aminin niya na nagpagamit siya. Yan, quits kami. Pero pag hindi, hahabulin ko siya. Nagpagamit na may pera ding involved dito? Hindi ko masabi yan kasi, alam mo, si Rabusa nagsasalita, he did not offer a single proof about yung ang proof lang niya, salita niya. Hindi proof yan. Hindi ako naniniwala na it is enough to convict the person. Pero kahit na totoo yan, kung lahat ng mga tumatanggap dyan sa Senado magpakamatay, walang matitira halos dyan. Walang matitira. Lahat sila dyan bulok. Halos lahat sila, lahat dyan bulok din. Ganun lang naman ang usapan dyan eh. Commodore, salamat ha. Sige. Retired Commodore Rex Robles po, kaibigan ni dating AFP Chief of Staff Angelo Reyes. Sinusubukan po namin kunin ngayon ang panig ni Representative Gloria Macapagal Arroyo sa pamamagitan po ng kanyang tagapagsalita na si Ma'am Len Bautista Horn kaugnay sa pahayag na yan ni Commodore Robles. Dalawang magkahiwalay na sunog naganap sa Parañaque City. Lola at 3 niyang apo patay. Para sa detalye, may live report si Ian Cruz. Ian. Yes, Rhea, 4 nga ang kumpirmado na sawi dito sa Hernandez Avenue. Dito yan sa San Antonio Valley 10 sa Parañaque City. Nagsimula ang sunog alas 2:58 ng umaga sa bahay ng retired teacher na si Venus Bacolod. Mabilis na lumaki ang apoy kaya naman nadamay agad ang katabing bahay nito. Pasado alas 3:50 na ng madaling araw nang napula ang apoy na umabot sa ikalawang alarma. Patuloy pa ring inaalam ang ugat ng apoy. Ayon naman sa Parañaque Fire, kabilang sa mga nasiwi ay si Bacolod at ang 3 apo niya na may edad na 16 hanggang 10 taong gulang. Nasa ikalawang palapag daw ng bahay ang mga natutulog na biktima nang mangyari ang sunog. Nakaligtas naman ang mga nangungupahan sa unang palapag ng bahay ni Bacolod, pati na ang mga nakatira sa nadamay na bahay. Narito po ang naging panayam natin kanina. Tinatawag ko sila, sumisigaw ko ng sunog-sunog, wala namang bumababa. Alang anong makita ko sa taas, yung apoy, na kasi yung dito sa higlang ko, lahat na yun. Sa initial na namin, galing yun sa taas sa second floor kasi 2-story to. Kaya lang ang palapag niya is kahoy. So makikita natin na kung sa ilalim sana nadaganan sana sila ng mga yero pero hindi sila dumagan sa mga kahoy. Rhea, bago ang sunog dito sa San Antonio Valley, naging abala naman ang mga bumbero ng Parañaque sa pag-upula ng isa pang sunog na naganap naman sa 7th Street sa Barangay Santo Niño, Parañaque, pasado alauna ng madaling araw. Mabilis na kumalat ang apoy dahil sa lakas ng hangin at gawa lang sa light materials ang mga bahay. Tinatayang 10 bahay ang nasunog sa nangyaring sunog na yan na umabot sa ikatlong alarma. Inaalam pa rin hanggang sa ngayon ang pinag-ugatan ng nasabing sunog. At yan ang pinaka-latest na balita mula rito sa Parañaque. Balik sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Ian Cruz. Nagulat live mula sa Parañaque. Kamustahin naman natin ang paggalaw sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa Mega Q Mart sa Quezon City. May live report si Love Anyover. Love? Rhea, may good news at may bad news tayo, no? At yung ating good news,
nagkaroon po ng pagbaba sa ating mga presyo ng asukal. At pero sa ating mga magpiprito ngayong umagang ito at sa mga susunod pang araw, medyo nagkaroon po ng malaking adjustment ng presyo dun po sa ating mga mantika. Ito po yung ating mga nakuha kanina sa ating mga pangunahing bilihin, yung ating mga presyo. Unahin na po muna natin sa mga karne, mga kapuso. Yan po ay sa Mega Q-Mart namin nakuha. Yung baboy po na dating 160 ay 170 na. Ang manok na dating 130 ay 130 pa rin. Ang baka po na dating 220 pesos ang kada kilo ay 230 na. Sa atin naman pong mga isda, ang tilapia na dating 90 pesos ay 90 pesos pa rin. Sa bangus naman po ay 110. Ganun pa rin po hanggang sa ngayon ang presyo nito. Ang ating galunggong na dating 120 ay 120 pesos pa rin po ang kada kilo. Sa ating gulay, nagkaroon ng mga konting paggalaw din po dyan. Ang repolyo na dating 25 ay 35 pesos na. Ang patatas na dating 60 ay 60 pesos pa rin po ang kada kilo. Ang bawang na dating 95 ay 100 pesos na. Ang sibuyas na dating 80 ay tumaas ng todo 120 pesos. Ang kamatis po na dating 36 ang kada kilo. Ngayon po ay 40 pesos na po ang kada kilo niyan. Ito naman po yung sinasabi ko sa inyo kanina, nagkaroon po ng malaking adjustment sa ating po mga mantika. Ang kada isang lapad po dati ay 20, ngayon po ay 39 pesos na. Ang 1.5 naman po ay 102 dati, ngayon po ay 155 na. At ang long neck naman po na dating 56 ay 78 pesos. Gaya na nasabi ko kanina, asukal naman po ay nagkaroon ng pagbaba. Ang dati pong puti na dating 65 pesos ay 62 pesos na lamang. Ang washed po natin na dating 62 ay 59. At ang ating pong brown sugar na dating 58 ay naging 54 pesos na lamang. At yan po ang ating pinakahuling pagbabantay ng ating mga presyo ng ating mga bilihin dyan po sa Mega Q-Mart. Balik sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Love and Yuven, nag-uulat live mula sa Mabuhay Rotonda. Oras na para sa unang chika. Narito si Luan D. Luan. Salamat, Igan. Red carpet premiere ng My Valentine Girls ng GMA Films dinagsa ng fans at celebrities. At mukhang mapapaaga po ang Valentine's Day ng lahat dahil regular showing na ng nakakakilig na movie ngayong araw. Narito ang unang chika ni Aubrey Carampel. Hiyawan ang sumalubong sa cast ng My Valentine Girls sa kanilang red carpet premiere sa SM Mega Mall. Bakas ang excitement kay Richard Gutierrez. Gayon din sa kanyang leading ladies na sina Rian Ramos, Lovie Poe, Solen Yusaf at Eugene Domingo. At ang makulit na child sensation na si Jillian Ward. Kakaiba raw kasi ang Valentine movie offering ng GMA Films at Regal Entertainment ngayong taon. Dahil hindi lang isa, kundi 3 love stories ang ating mapapanood. I think it's going to be a treat for our audience na ngayong Valentine's, pag kasama nila yung mga mahal nila sa buhay, pamilya nila, boyfriend, girlfriend. So, guaranteed na lalabas sila ng sinehan, nakangiti sila. Dumalo rin sa premiere ang mga magulang ni Richard na sina Annabel Rama at Eddie Gutierrez, GMA Films President Annette Gozon Abrogar, Regal Films producers Lily Monteverde at Rosel Monteverde Teo, pati na si dating MTRCB Chairman Consolisa Laguardia. Nagbigay suporta naman ang ilang kapuso stars tulad ng kambal ni Richard na si Raymond Gutierrez, ang magkapatid na sina Maxine at Elmo Magalona, sina Bubbles at Paolo Paraiso, Era at Michelle Madrigal at ang boyfriend ni Michelle na si John Hall. Para sa unang balita, Aubrey Carampel, reporting. May chika pa ako mamaya, kaya dyan lang kayo. Igan? Salamat, Luan. Ang latest sa lagay naman ng trapiko, hatid ni Laban Jover. Maraming salamat, Igan, mga kapuso. Ito na po ang ating kakalsadahan at katrapikan sa mga oras na ito. Dahil na po muna natin ang aming kinaroonan. Magkabilang lane po nitong Espanya. Makikita ko natin yung kanang bahagi patungo ng Quiapo area ay tuloy-tuloy pa rin naman ho sa mga oras na ito. Maski yung kaliwang bahagi patungo ng EDSA ay wala rin ho kayong problemahin. Ang kanang bahagi naman po sa itaas, gamit pa rin po ang ating GMA traffic system, ay ang EDSA Kamuning flyover. Nagkakaroon na po ng pagbigat ngayon. Ito pong kanang bahaging lane. Dire-diretso na ho yan hanggang makarating ho kayo ng EDSA Cubao. Yan naman ho ay patungo ng Makati and South area. Ang kaliwang bahagi naman po
patungo ng Monumento at Norte, ay wala naman ng problema. Medyo nasisili po natin ang East Avenue, no, yung mga palabas dyan po sa East Avenue papunta ng EDSA, nagkakaroon na rin po ng konting pila sa mga oras na ito. At yung mga nanggagaling naman ng Timog, makikita ho natin, mas tuloy-tuloy naman po ang kanilang pagbiyahe. Sa ibaba naman ho niya na yung General Santos sa may Bikutan, mga kapuso, may kita ho natin yung magkabilang lane, yung pong kaliwa ay patungo ng Doña Soledad Avenue at yung kanan naman ay patungo ng C6 Road. Ganun din po, nagkakaroon na po ng magpagbigat ang magkabilang lane sa mga oras na ito. Sa Ortigas Avenue naman po tayo, dito po sa kaliwang bahagi sa ibaba, may kita ho natin mga patungo po yan ng Cainta at Pasig area po yung kanang bahaging lane, ano mga kapuso, ay makikita na naman ho natin ng medyo may konting pagbigat na rin po sa unahang bahagi. Doon po malapit sa may Meralco Avenue. Ang kaliwa naman ho patungo ng EDSA, may konting pila na rin pong nararanasan. Siyempre, expect nyo na rin pong magkaroon ng konting problema dyan po sa may area ng Baclaran Church sa Rojas Boulevard dahil ngayon po ay pagdagsa ng mga deboto po sa Redemptorist Church. May coding tayo ngayong araw, mga plaka nagtatapos sa numbers 5 and 6. At yan po muna ang aking update sa ating mga kasadana at katrapikan sa Metro Manila. Ako rin panigisang grade ng kasada, Laban ng Mayor. Balik sa iyo, Igan. Salamat ang hirit namin mamaya, motorsiklo sumemplang sa Mandaluyong, rider sugatan. Exclusive, ilang minor de edad huli sa aktong nagnanakaw umano ng mga traffic signs sa Quirino Highway. Darito na po sina Susie, Lynn at Arn. Acknowledge. Salamat Igan, na tuloy pa rin pagsilip natin sa amazing na warehouse ng mga bulaklak sa Quezon Avenue kung saan well-preserved talaga ang mga flowers. At tayo rin pwede raw patagalin ang buhay ng mga bulaklak magiging sa ating mga